Paano kung ma-issue yon during the session break? Ganun pa rin ba that you can seek protection from the Senate? Yes, session break or session on, still Congress is in session. Yung man ang technical definition noon, hanggat hindi nag-expire yung 19th Congress, ibig sabihin... Sinungaling ka ba to? Napakasinungaling. Pinapaikot mo pa yung mga tao eh. Alam na yung mga ko-Jeremy sa iniisip ko, it's either hindi niya alam yung sinasabi niya or nagsisinungaling siya. Kung bibigyan niyo siya ng benefit of the doubt, hindi niya alam yung sinasabi niya. Pero kung hindi niya alam ang sinasabi niya, ibig sabihin, wala siyang alam. So bakit siya ihahalal bilang senador? Hindi ba? Kung nagsisinungaling naman siya, mas malala. Bakit mo ngayon siya lalo ihahalal bilang senador kung nagsisinungaling siya? So alam na natin, palyado to si Alan Peter Cayetano. Pero recently, meron pa siya isang salita. Lehitimo daw yung paghingi ng proteksyon ni Bato de la Rosa sa Senado. The Senate will always protect the institution but it does not want a constitutional crisis. My personal stand, I'm avoiding politics, avoiding partisanship. Ewan ko sa'yo. But yung pinaka-basic is due process and being able to seek legal remedies. Kung isisik ni Senator Bato is more of sanctuary while you are seeking legal remedies or due process, legitimate yan. Ito, mga kutsara, ay nasabi ni Alan Peter Cayetano dahil itong si Bato de la Rosa ay matapos siyang magtago nung panahon na inaresto si Rodrigo Roa Duterte. Matapos niyang magtago, a day later, nagpakita siya at nagpa-interview itong si Bato de la Rosa. Ito yung sinabi niya sa interview, mga kutsara. Kausap niyo na po ba si SP about this? And was there any commitment on his part already? Yes, nag-commit siya sa akin at hanggat kaya niya, pwede akong protektahan sa Senado, gawin niya. Up to the extent legal. Yun lang ang kanyang kayang gawin. And I have said na gusto kong pumunta at maalala si Pangulong Duterte. So at first, locally, isettle ko muna ito kung anong kaya kong gawin dito. We have to exhaust all available legal remedies. And while waiting for that, dapat, alam mo na, secure tayo sa Senado. I think this is the first time we are hearing na meron na palang commitment si Senate President Cheese Escudero on that. Sir, kahit po ba session break ngayon? For example lang, sir, na dahil may information na nga kayo before na yung arrest warrant might be coming soon, paano kung ma-issue yon during the session break? Ganun pa rin ba that you can seek protection from the Senate? Yes, session break or session on, still Congress is in session. Yung man ang technical definition noon, hanggat hindi nag-expire yung 19th Congress, ibig sabihin... Sinungaling ka ba to? Rektahin na natin, mga kotsero. Sinungaling si Bato. During session lang pwede. During session lang mag-e-effect yung sanctuary na sinasabi niya. Hindi pwede yung hindi pwede yung sa recess. Sabihin, Congress is still on session. Naka-break ka lang. Pero hindi pa tapos yung 19th Congress. So hindi pa nag-adjourn ang 19th Congress. So technically 19th Congress is still on session. Sinungaling ka. Sir, may we know kung ano yung words ni Senate President ni SP Cheese sa inyo? Huwag mo nang alamin. Amin na lang yung usapan. Amin na lang yun. Basta may commitment siya that you can stay. Paano yun, sir? Stay within the Senate premises? Yes. I can stay within the Senate premises. And hindi pwedeng pumasok ang PNP doon. Sinungaling ka ba to? Napakasinungaling. Pinapaikot mo pa yung mga tao eh. Alam na yung mga ko-Jeremy sa iniisip ko, it's either hindi niya alam yung sinasabi niya or nagsisinungaling siya. Kung bibigyan niyo siya ng benefit of the doubt, hindi niya alam yung sinasabi niya. Pero kung hindi niya alam ang sinasabi niya, ibig sabihin, wala siyang alam. So bakit siya ihahalal bilang senador? Hindi ba? Kung nagsisinungaling naman siya, mas malala. Bakit mo ngayon siya lalo ihahalal bilang senador kung nagsisinungaling siya? Either way, olats ka, Bato. Puntahan muna natin yung sinabi ng 1987 Constitution. Ito sinabi ng Section 11. Section 11 ng 1987 Constitution, mga kotsero. Section 11, Article 6, Section 11. Article 6 is tungkol sa Legislative Department. Section 11 is the provision regarding sa arrest ng mga miyembro ng Legislative Department, which are the members of the House of Representatives and the members of the Senate. So, ano pong sinabi? A senator or member of the House of Representatives shall
in all offenses punishable by not more than 6 years, be privileged from arrest while Congress is in session. Bato, sinungaling ka. It's either sinungaling ka o bobo ka. Either way, talo ka. Nagmakaawa siya kay Chis Escudero eh. De La Rosa's plea to Escudero: don't surrender me if ICC warrant is out. Tapos nadamay patuloy si Chis sa kanyang mga pronouncements. Kaya ngayon mga Kojero, kailangan mong umayos ngayon, Senator Chis Escudero. Yan ngayon ang magiging batiko sa iyo ng mga tao. Pag lumabas ang warrant of arrest during session break, at hindi mo kinanlong mo si Bato de la Rosa, bang usapan na yun. Dinelay mo na nga yung impeachment eh. I-delay mo pa tong pag-aresto. Ano, mag-iintay ka na ngayon, mag-iintay ka naman ng session, Senator Chis? If ever lang lumabas ang warrant of arrest ito ni Bato ngayong session break. And actually, kahit it is in session, hindi pwedeng kanlungin ni Senator Chis Escudero si Bato de la Rosa. Kailangan mo umayos dito sa issue na to, Senator Chis. Confident naman ako kahit papaano. Kasi kahit papaano naman si Senator Chis, medyo, kumpara mo kay Bato de la Rosa, medyo mas may utak naman to si Senator Chis. Pangalawa, medyo mas okay si Senator Chis pag kumpara mo siya kay Senator Bato de la Rosa. Kaso mo, disappointed na nga kami sa impeachment eh. Disappointed na nga kaming mga admin supporters, yung mga loyalist. Disappointed na nga kami sa ginawa mo sa impeachment. Tapos, kung lalabas man yung warrant anytime soon, habang kayo ay naka-session break, kakanlungin mo pa si Bato. Wag naman sana. Para hindi tuluyang mabwisit sa yung sambayan ng Pilipino. Hindi kasi nakakatuwa yun eh. Dinelay mo na nga yung impeachment, tinry ka lang intindihin ng sambayan ng Pilipino sa pag-delay mo sa impeachment. Kapag kinanlong mo pa si Bato de la Rosa, mukhang hindi ka na maiintindihan ng Pilipino dyan, Senator Chis. Ako pinilit ko intindihin yung ginawa na yan ni Senator Chis yung sa impeachment. Pinilit ko intindihin yan. May punto naman kasi, kahit paano. May punto naman. Walang problema. Pero itong kay Bato de la Rosa, pag kinanlong mo si Senator Bato de la Rosa, ibang usapan yun. Lalo na ngayon, mga Kojero, na naglabas ang Supreme Court ng isang desisyon, di ba? Recently, pinakita ko sa inyo ito kahapon eh. Naglabas sila ng desisyon tungkol kay Bato de la Rosa at kay Rodrigo Duterte. Sabi, the Supreme Court released a copy of its en-banc decision, a resolution dated March 12 on the petition of former President Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa. The resolution stated that the prayer for the temporary restraining order was denied, but the motion reiterating for an urgent TRO was noted by the High Court. Ibig sabihin, wala ka ng TRO, Bato de la Rosa. Pag lumabas ang warrant, arestado ka. Wala na, nagsalita na ang Supreme Court, denied the prayer for TRO. Hindi ka po protektahan ng Supreme Court. Wala ka ibang pupuntahan kundi yung sinasabi mong yan sa Senado. So kung poprotektahan ka man ng Senado, parang umayos ka, Senator Chis Escudero. SP Chis. Agree ako dito. Pag kinanlong mo SP Chis si Tobats, political suicide act mo yan. Political suicide yan. Lalo na walang TRO. Marami hong dahilan mga Kojero kung bakit na-deny yung kanilang petition for temporary restraining order. Yung kay Duterte, it's very obvious. Wala na si Duterte sa Pilipinas. Nasa Hague na. So, what's the point of issuing a temporary restraining order? Kaya nga ang ginawa nila ngayon ay magparit of habeas corpus. Ibig sabihin, inuobliga ang gobyerno na ilabas si Rodrigo Duterte. Pag sinabing ilabas, ibig sabihin, kunin sa ICC, ibalik sa jurisdiction ng Pilipinas. Which I think will not happen. Hindi mo mangyayari yun. Suntok sa buwan yun. Hindi lang yung suntok sa buwan, suntok sa Mars yun. I hope po mga Kojero na in the next coming days, maaresto na rin si Bato. Kasi siya yung enforcer eh. Tatlo ho kasi yan mga Kojero, yung war on drugs. Kaya ako naging ganyang kalalayan. Si Digong bilang the mastermind, si Bongo bilang financer, siya yung bagman eh. Hindi, siya pala yung may hawak sa bagman. Tapos, si Bato de la Rosa bilang enforcer. Yan yung tatlong yan. Sila ho yung mga taong responsable dyan sa war on drugs. And hopefully, kapag lumabas na yung warrant, mga Kojero, sana umayos si Senator Chis Escudero. Kasi marami ng tao, marami ng Pilipino ang disappointed kay Senator Chis Escudero dahil sa pagpapaliban niya ng impeachment ni Sara Duterte. So, sa impeachment, we have already observed the delay at ang kanyang epekto. So sana hindi dagdagan ni Senator Chis yung kanyang pagkakamali. Wag ho niyang kanlungin itong si Senator Bato de la Rosa. Lalo na, ang naglabas ang Supreme Court na ng decision, kasi wala pa mang warrant of arrest. Nag-file na ng TRO itong si Bato de la Rosa. Edi na-deny tuloy yung petition niya. Naglabas na ng Supreme Court ng decision, walang TRO na ilalabas. Number 1.
Number 2, meron malinaw ang probisyon sa konstitusyon tungkol sa pag-aresto ng mga miyembro ng Senado. Sana, sumunod na lang si Chis Escudero.